walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong gabi. Siyempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto, fresh overload. Charot! So yun, nakaidlip ako, miski papano. Sobrang pagod ko talaga kanina sa school. Tapos ang init, grabe yung init talaga. As in, parang piniprito sa ilalim ng araw. So, ganon katindi ang init. Sobrang summer na talaga. Ramdam mo na yung summer at wala ka nang magagawa. It's summertime na. So, yon, isang buwan naman yan. Tapos, after ng sungkaran, ayun, lalamig-lamig na yan. Kasi, syempre, magbabasaan. O, di ba? Kaya lang nakakatakot kasi sobrang talaga antindi. Sabi ko nga, papalinis ko yung aircon. Kailangan siya ipalinis kasi talagang hindi kakayanin yung init. So, yon, para lumamig-lamig, mas malamig kasi kapag ano yan, nalinis ng bonggang-bongga. So, yon. At ito na nga, syempre bukas na yung graduation ng mga bata. So, exciting to. Kasi syempre, last day na. Tapos nun, may mga meeting pa, pero hindi na ako aaten ng meeting. Sila-sila na yun. Actually, hindi na nga ako bayad ngayon eh. Yung pagpunta-punta ko sa school nung nakaraang linggo, saka yung ngayon, hindi na bayad yan. Kasi ang bayad lang sa akin hanggang 15, March 15. Tapos after nung kalahati, hindi na bayad yan. Pero kasi syempre may mga absences din naman ako nung mga nakaraan. So ano ba naman yung puunan mo yun? Hindi naman nila kinakaltas yung mga absence ko. So ngayon, ayun, nagbabayad lang ako ng mga absence ko. Actually, ang absent ko lang naman noong nakaraang taon, siguro 3. Ganon. Yung buong ano na to ha, 3. But, syempre, kailangan mo rin magpakitang gilas sa kanila na hindi lang porkit bayad ka eh, doon ka lang tutulong. Kaya mo rin tumulong kahit walang bayad. Diba? So, yan. And then, kanina, nag-lunch ako doon sa school. Syempre, libre yung lunch ko. Ang sarap ng ulam namin. First time ko lang yun nakatikim dito. Yung, alam mo yung, ano, tawag dito, hoy, kung tawagin nila, ano, tahong. Yung tahong na tinanggal na yung, ano, shell. Grabe, ang sarap. Ginatan nila, tapos nilagyan nila ng malunggay. Tapos yun yung panalo. Ang sarap nung lasa talaga. Sobrang dami ko nakain. Tapos may pritong isda pa na, alam mo yun, yung kumbaga sa atin tinapa, di ba? Pero sa kanila, mas masarap yun dito eh, yung pato. Ay, nako, winner. Tapos may bagoong. Basta sarap ng pagkain kanina sa school, ang dami ko nakain. Nakakaloka. So sabi ko, naku, mukhang lulobo na naman ako nito. Tapos ang aalat pa, kaloka, kamusta naman? So, na-enjoy ko naman kasi syempre kasama ko sila. Mas masarap kumain kapag madaming tao eh. Mas mag-i-enjoy kayo kasi doon sa school parang family yan. Yung pagdating sa lunch, talagang sama-sama kayo kakain, sabay-sabay, ang ingay, ganon. Anyway, so makakamiss kasi parang babalik uli ako doon ay sa June na. So, meron kaming outing sa 29 and 30, sasama ako. Tapos, ang balik na namin sa June. So, kamusta naman yon? Good luck, di ba? Ay nako, ang bilis ng araw kung iisipin mo. Ngayon ay papunta na tayo sa April. So, approach to April na. And then, of course, mas matindi na ang labanan dito sa Miss Universe. Kasi, syempre, di ba, pagpalo ng April, ayan na talaga, bardagulan na yung mga kandidata dyan ng bonggang-bongga. Yung dati, puro taspe. So, ngayon talaga, bardagulan na yan. At, ayun na nga, kasi malapit na rin naman yung coronation night nila sa May 22. So parang pag pumasok yung April next month na. O, di ba? Mabilis na yan. So ngayon, sino ba yung mga kandidata na ano nakikita natin dito? Syempre madami tayong kandidata na nakikita na malakas, na lumalaban. So may mga dark horse ba tayo nakikita? Actually, parang yung mga tahimik na kandidata ngayon, parang yung napakinggan ko yung mga ano nila, wala akong nakikita yung sasabihin mo dark horse. Siguro kung magda-dark horse man dito, siguro, ayan, sila Florida, si Australia, si Northern California, sino pa ba? Basta yung mga ano, ayan, sa Australia, yan. Pero yung the rest, parang wala naman. Parang
malakas pa rin yung mga front runner. Yung mga taga Binibini, malalakas yung mga taga Binibini. So, malakas talaga yung mga ano nila, materialis nila, talagang yung makinarya nila, gumagana talaga ng bonggang-bongga. Eh kasi syempre may experience naman na tong mga to at lumaban na sila sa international pageant, di ba? Tapos, ayun, so aware na sila kung paano kakabog. So ngayon, may mga tanong sa akin, sabing gano'n, kung sino daw kay Baguio at saka kay Cainta ang papasok sa top 5. Pero isa lang daw ang papapasukin. To be honest, ako, si Baguio, nakikita ko yung arangkada niya dito. Talaga naman masasabi mo, perfect yung styling eh. Kabog eh. Tapos, maganda yung galawan, malinis, plakado, ayun. So, sobrang gusto ko yung styling niya. Pag pumapasok na siya sa eksena, talaga ramdam mo na kumakabog talaga yung pambato ng Baguio. At wala naman akong masabi dahil talagang plakado talaga at planchado ang kanyang styling. And then, plus nandoon yung galawan niya, talagang masasabi mo na, wow, ang tindi. Sa totoo lang. So, kaya ba ni Baguio pumasok sa top 5? Sa totoo, nakikita ko naman na kaya niya, pero hindi ganun kadali para sa kanya. Kasi meron siyang kahinaan na nakikita ko na yung kanyang styling, panalo. Yung beauty, pumapalo. Pero may mga siya part na minsan parang magdududa ka talaga sa kanya para hanggang top 10 lang to, ganon. But tignan natin, hindi rin natin masabi kasi malay mo biglang makalusot yan, o di ba? Dahil meron naman ipinapakita at may binubuga naman. Kaya lang kasi yung diskarte niya, hindi ko lang alam kung kaya ba yung lumusot doon sa top 5. But sa nakikita ko nga, tulad nga na sinasabi ko, may isang parte kasi na mahina siya na parang dito hindi niya perfect. So, tingnan natin guys. But kung si Cainta yung makakalaban niya, madali kay Baguio kung wala si Cainta. Pero nandiyan kasi si Cainta eh. Si Cainta kasi iba yung galawan. Ang ganda ng advocacy. Tapos, magaling magsalita. Confident, di ba? Si Baguio kasi parang kulang siya doon sa yung kumpiyansa at kung paano na siya magsasalita. Magaling yung kanyang styling, yung mga ipinapakita. Kaya lang bata pa siguro, hindi pa ganun kahinog yung experience niya. Kaya medyo mahalata mo na may kaba. So, yon. Ayun yung nagiging ko dito kay Baguio. Kaya nag-hold ako. Kasi parang, yes, gumagalaw siya, ume-eksena, pero yung kaba, parang nandoon at mararamdaman mo. Kaya medyo parang sa part na to, magdududa ka sa kanya na palusutin to sa top 5. So, yun, doon sa part na yun, medyo parang nag-aalinlangan ako kung aakyat ba siya sa top 5 o hindi. Pero, kung versus kay Cainta, si Cainta, ang sigurado ko na kayang umakyat ng top 5. Kasi, kumpiyansa kasi si Cainta eh. Tapos maganda yung advocacy. Tapos okay naman yung styling niya. Hindi masyadong trying hard yung dating na kailangan umeksena ng umeksena. Kasi alam niya kung ano yung laro. Alam niya kung paano siya maglalaro sa kompetisyon. At yun yung maganda dito kay Cainta. At doon kay Cainta, talagang ramdam mo talaga na okay, malakas talaga si Cainta. So, in fairness kay Cainta, talagang wala pa siyang ginagawa, wala pa siyang masyadong pasabog, pero ramdam mo na malakas talaga ang Cainta, lalo na yung comm skills niya. Kasi siguro, ang advantage kasi ni Cainta kay Baguio, yung pagiging matured, saka yung experience kasi ni Cainta sa Binibining Pilipinas. So, yun yung meron dito kay Cainta na malaking advantage niya kay Baguio. Si Baguio kasi parang galing lang sa school, nag-study, tapos may mga ilang pageant na sinalihan na local, pero hindi pa siya na-expose talaga. Yung katulad ng expose na nangyari dito kay Cainta. Kaya parang feeling ko, sa kanilang dalawa, mas malaki yung kumpiyansa na makatungtong sa top 5 etong si Cainta dahil sa kanyang personality. Yung personality niya kasi buo. Alam mo yon, yung parang matured. Saka
kumbaga, kumpiyansa talaga siya sa sarili niya compare kay Baguio. Si Tara kasi, parang pasabog-pasabog. Siguro kung Miss Grand ang lalabanan ni Tara, kaya ni Tara mag-title. Pero dito sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko, ang swerte niya pag nakatungtong siya sa top 5. So, ayun yung ramdam ko lang sa kanya, yung analysis ko, na kapag nakatungtong to ng top 5, ang swerte ng batang to. Pero, para sa akin, si Kainta, yung malaki yung chance na makatungtong sa top 5 kung ikukumpara ko kay Baguio. So, yan. So, tignan natin. Hindi rin natin masabi. Malay mo naman, di ba? Biglang pagdating pala sa finals, kumabog ng todo-todo si Baguio at si Baguio ang makatungtong ng top 5. Hindi din natin masabi yan. So, ayun yung abangan natin sa Miss Universe finale nila. So, kasi hindi talaga mahirap Sa ngayon kasi, ang laro dito sa Miss Universe Philippines, yung mga kandidata, nag-uunahan silang ganyan Saka may mga pasabog talaga silang ipinapakita. Pero sabi ko nga, malakas din naman si Baguio at kaya din naman niya talaga makipaglaro sa mga kandidata. Pero malakas din talaga si Kainta at hindi siya ganun kadali gibain. So, depende na lang yan sa laro nila kung paano nila ilulusot ang sarili nila doon sa kompetisyon. So, yan. So, kayo guys, ano ba guys sa tingin ninyo? Kung papipiliin kayo kay Baguio at saka kay Kainta, sino sa tingin ninyo ang makakalusot sa kanila sa top 5? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa Samsam TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, so subscribe na. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.